Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. First Periodical Examination Reviewer in Filipino 5. Panuto, piliin ang titik ng tamang sagot. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng karakter na may kakayahang pantastiko? A. Isang ina na naglalaba sa ilog. B. Isang diwata na lumilipad sa alapaap. C. Isang magsasaka sa palayan. D. Isang sundalo sa digmaan. Tama, ang sagot ay B. Isang diwata na lumilipad sa alapaap. Alin sa mga pamagat ang pinakaangkop para sa kwento ng batang tumulong sa bayan sa panahon ng sakuna? A. Ang alamat ng bahaghari. B. Ang matapang na mandirigma. C. Bayanihan sa panahon ng baha. D. Si Haring Araw. Mahusay, ang sagot ay C. Bayanihan sa panahon ng baha. Ano ang tamang pagkakasunod ng mga pangyayari sa epikong nagsimula sa kapanganakan ng bayani, nasundan ng labanan at nagtapos sa tagumpay? A. Labanan, kapanganakan, tagumpay. B. Tagumpay, kapanganakan, labanan. C. Kapanganakan, labanan, tagumpay. D. Tagumpay, labanan, kapanganakan. Mahusay, ang sagot ay C. Kapanganakan, labanan, tagumpay. Anong ugnayan ang ipinahihiwatig ng metaporang si Rosa ay bituing nagniningning sa entablado? A. Lugar na pinagtanghalan ni Rosa. B. Relasyon ni Rosa sa kanyang pamilya. C. Husay ni Rosa na tulad ng isang bituin. D. Kasuotan ni Rosa sa entablado. Mahusay, ang sagot ay C. Husay ni Rosa na tulad ng isang bituin. Nabasa mo sa isang tula ang kasiyahan ng mga bata habang naglalaro sa ulan. Anong karanasan ang maihahalin tulad dito? A. Habang umuulan, natulog ka. B. Namili kayo sa supermarket habang maulan. C. Naghabulan kayo ng mga kaibigan sa ulan. D. Bumili kayo ng payong sa tindahan. Tama, ang sagot ay C. Naghabulan kayo ng mga kaibigan sa ulan. Nabasa mo ang isang alamat tungkol sa bundok na may aral ng pagtsatsaga. Alin sa karanasan mo ang makakatulad nito? A. Hindi ka tumulong sa gawaing bahay. B. Tinulungan mo ang kapatid kahit pagod ka na. C. Sumama ka sa mall kasama ang pinsan. D. Sumali ka sa sayaw dahil nahiya ang kaklase mo. Tama, ang sagot ay B. Tinulungan mo ang kapatid kahit pagod ka na. Ano ang unang hakbang sa paggawa ng sandwich? A. Gupitin ito sa gitna. B. Lagyan ng palaman ang tinapay. C. Ihanda muna ang mga sangkap. D. Ibalot agad sa papel. Tama, ang sagot ay C. Ihanda muna ang mga sangkap. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng tekstong nagbibigay ng panuto? A. Talambuhay ng isang bayani. B. Alamat ng isang prutas. C.
recipe sa paggawa ng biko. D. Tula tungkol sa kalikasan. Mahusay, ang sagot ay C. Recipe sa paggawa ng biko. Ano ang layunin ng tekstong nagpapakita ng mga hakbang sa paggawa? A. Magkwento ng nakaraan. B. Magpahayag ng damdamin. C. Magbigay ng gabay sa pagsasagawa ng gawain. D. Maglahad ng impormasyon tungkol sa hayop. Mahusay, ang sagot ay C. Magbigay ng gabay sa pagsasagawa ng gawain. Nabasa mo ang isang kwentong kababalaghan tungkol sa batang nawawala tuwing hating gabi. Ano ang layunin ng ganitong teksto? A. Magbigay ng opinyon. B. Mag-ulat ng balita. C. Magbigay ng instruction. D. Magkwento para aliwin o pukawin ang imahinasyon. Ang sagot ay D. Magkwento para aliwin o pukawin ang imahinasyon. Ano ang layunin ng impormatibong teksto? A. Ikwento ang isang karanasan. B. Ipaliwanag kung paano gumawa ng bagay. C. Ilahad ang damdamin ng isang tauhan. D. Magpakita ng pagkikipagsapalaran. Mahusay, ang sagot ay B. Ipaliwanag kung paano gumawa ng bagay. Ano ang layunin ng epikong nagsasalaysay ng pagkikipaglaban ng isang bayani? A. Magturo ng siyentipikong proseso. B. Magbigay ng gabay sa paggawa. C. Mag-aliw at magturo ng aral sa mambabasa. D. Magturo ng asal sa tahanan. Tama, ang sagot ay C. Mag-aliw at magturo ng aral sa mambabasa. Alin ang halimbawa ng denotasyon ng salitang ilaw? A. Ina ng tahanan. B. Liwanag mula sa apoy o kuryente. C. Simbolo ng pag-asa. D. Gabay sa desisyon. Mahusay, ang sagot ay B. Liwanag mula sa apoy o kuryente. Ano ang konotatibong kahulugan ng ahas sa pangungusap na si Marco ay ahas sa grupo? A. Mabangis na nilalang. B. Matalino at mabilis. C. Traidor o taksil. D. Hayop na gumagapang. Mahusay, ang sagot ay C. Traidor o taksil. Alin sa sumusunod ang gumagamit ng pagwawangis o metapora? A. Tila musika ang kanyang tinig. B. Si Miguel ay isang leon sa tapang. C. Parang ibon kung lumipad si Ana. D. Kasing liwanag ng araw ang ngiti. Mahusay, ang sagot ay B. Si Miguel ay isang leon sa tapang. Alin sa mga pahayag ang angkop sa isang liham ng pasasalamat para sa guro? A. Medyo masaya ako pero sana walang assignment. B. Lubos po akong nagpapasalamat sa inyong pagtuturo. C. Kung hindi po dahil sa inyo, wala akong gana. D. Ginawa ko naman ang aking makakaya. Tama, ang sagot ay B. Lubos po akong nagpapasalamat sa inyong pagtuturo.
Anong pahayag ang nararapat para sa formal na talumpati sa pambansang pista? A. Itong araw na parang masaya lang. B. Ang araw na to. C. Ang makasaysayang araw na ito. C. Yung araw na yon. Tama, ang sagot ay C. Ang makasaysayang araw na ito. Sa pangungusap na naglaro kami sa ulan, anong karanasang personal ang katulad nito? A. Bumili ng payong. B. Nakipaglaro sa ulan habang nagtatawanan. C. Natulog habang umuulan. D. Namili sa palengke. Mahusay, ang sagot ay B. Nakipaglaro sa ulan habang nagtatawanan. Alin sa sumusunod ang halimbawa ng langkapang pangungusap? A. Nagsikap siya sa pag-aaral. B. Uminom siya ng gamot upang gumaling. C. Naligo sina Ana at Lara habang nagluluto ang kanilang ina. D. Umambon kaya hindi ako umalis. Tama, ang sagot ay C. Naligo sina Ana at Lara habang nagluluto ang kanilang ina. Alin sa mga pangungusap ang langkapan na tumutukoy sa picnic kasama ang pamilya? A. Pumunta kami sa parke para mag-picnic at nagdala kami ng pagkain. B. Nagtanghalian kami sa bahay at naglinis. C. Naglaro ang mga bata habang ang matatanda ay kumain. D. Nagpasalamat kami sa masayang araw. Tama, ang sagot ay A. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng pang-uring pamilang napalansak? A. 3 beses siyang nag-aral. B. Kadalasan akong gumigising ng maaga. C. Nagsanay ang mga bata para sa patimpalak. D. Bawat mag-aaral ay may sariling proyekto. Tama, ang sagot ay D. Bawat mag-aaral ay may sariling proyekto. Sa pangungusap na mas mabilis tumakbo si Lance kaysa kay Carlo, anong kaantasan ng pang-uri ang ginamit? A. Pasukdol. B. Pahambing. C. Lantay. D. Walang kaantasan. Mahusay, ang sagot ay B. Pahambing. Ano ang focus ng pandiwa sa pangungusap na nagluto si Lola ng masarap na pagkain para sa amin? A. Tagaganap o aktor. B. Layon. C. Tagatanggap. D. Puok. Tama, ang sagot ay A. Tagaganap o aktor. Sa pagsasalaysay ng mito, aling hakbang ang hindi kailangan? A. Ipakilala ang mga tauhan at lugar. B. Magturo kung paano magluto ng pagkain. C. Magbigay ng aral sa huli. D. Ilahad ang mga aksyon ng tauhan. Tama, ang sagot ay B. Magturo kung paano magluto ng pagkain. Anong tamang ayos ng paggawa ng paper mache mask? A. Pumili ng disenyo. Gumawa ng molde, ilagay ang papel, buuin ng mask, kulayan. B. Gumawa ng molde, kulayan, ilagay ang papel. C. Ilagay ang papel, kulayan, buuin ng mask.
D. Disenyo, papel, kulayan, molde. Tama, ang sagot ay A. Alin sa pangungusap ang may tamang pananda sa mito? A. Ang kwento ni Mariang Makiling ay hindi lang nakakatawa, kundi puno rin ng aral. B. Bawat kwento ay may aral dahil ito ay magagamit. C. Si Bathala ang gumawa ng mundo, subalit siya rin ang lumikha ng hamon. D. Si malakas at maganda ay isinilang mula sa kahon. Tama, ang sagot ay A. Ang kwento ni Mariang Makiling ay hindi lang nakakatawa, kundi puno rin ng aral. Alin ang tamang panandang mag-uugnay sa paglilinis ng kamay? A. Una, maghugas ng kamay at dahil dito. B. Gamitin ng sabon tulad ng ibang gamit. C. Dahil may mikrobyo, maghugas kaagad. D. Una, hugasan ng mga kamay gamit ang sabon, pagkatapos ay banlawan. Tama, ang sagot ay D. Sa paggawa ng kwentong kababalaghan, aling pananda ang nagpapahiwatig ng takot? A. Sa gitna ng dilim, may narinig siyang tunog, kaya siya'y napaatras. B. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin siya. C. Habang naglalakad, napansin niyang wala na ang nilalang. D. Subalit hindi siya natakot. Tama, ang sagot ay A. Aling wika ang nararapat kapag nakikipagkilala sa hindi kilala? A. Hoy, gusto mong sumama sa amin? B. Magandang araw po, ako si Carlo. Ikinalulugod ko kayong makilala. C. Kumusta? Ako nga pala si Carlo. D. Huwag mo akong biruin. Tama, ang sagot ay letrang B. Paano ka mag-aanyaya sa kaibigan na kumain sa inyong bahay sa magalang na paraan? A. Kumain ka sa bahay kung gusto mo. B. Halina, kumain tayo. Tara na. C. Huwag kang magdala. Kami na ang bahala. D. Pwede ba kayong dumaan sa bahay? Tama, ang sagot ay B. Halina, kumain tayo. Tara na. Alin sa mga sumusunod ang wasto at magalang na paraan ng pagbibiro sa kaibigan? A. Magbiro tayo ng hindi nakakasakit. B. Parang ikaw naman ang biktima. C. Huwag mong gawing biro ang bagay na ito. D. Baka ikaw ang pagbintangan. Tama, ang sagot ay A. Magbiro tayo ng hindi nakakasakit. Si Mark ay tumingin sa kanyang kausap at itinuro ang kanyang labi habang nananahimik. Ano ang ibig sabihin nito? A. Nagsasalita siya ng walang tunog. B. Wala siyang pakialam. C. Ipinapakita niyang may nais siyang sabihin ngunit nahihiya. D. Ayaw niyang makipag-usap. Tama, ang sagot ay C. Ipinapakita niyang may nais siyang sabihin ngunit nahihiya. Kung habang nagpapaliwanag sa klase ay gumagalaw ang iyong kamay, ano ang ipinapahiwatig nito? A. Hindi mahalaga ang kilos ng kamay. B. Hindi ito katanggap-tanggap sa klase. C. Nagpapakita ito ng dagdag na paliwanag o damdamin. D. Ibig sabihin ay nalilito ka. Tama, ang sagot ay C. Nagpapakita ito ng dagdag na paliwanag o damdamin. Ano ang ibig sabihin ng pambansang pistang opisyal? A. Pagdiriwang sa barangay. B. Kasiyahan sa mga paaralan. C. Okasyon na ipinagdiriwang sa buong bansa ayon sa batas.
D. Pista sa isang kumpanya. Mahusay, ang sagot ay C. Okasyon na ipinagdiriwang sa buong bansa ayon sa batas. Bakit mahalagang gumamit ng angkop na wika sa pambansang pista? A. Para makapagpatawa. B. Para makipag-usap ng hindi formal. C. Para maipakita ang paggalang at pagkakaisa. D. Para magbigay ng mungkahi sa gobyerno. Mahusay, ang sagot ay C. Para maipakita ang paggalang at pagkakaisa. Anong uri ng wika ang dapat gamitin sa mga pambansang pistang opisyal? A. Malalim at technical. B. Formal at magalang. C. Magaan at masaya. D. Hindi formal na pambansang wika. Tama, ang sagot ay B. Formal at magalang. Ano ang layunin ng liham pangkaibigan? A. Magreklamo tungkol sa isang bagay. B. Magbigay ng impormasyon. C. Kumustahin ng kaibigan at magpakita ng malasakit. D. Magmungkahi ng proyekto. Mahusay, ang sagot ay C. Kumustahin ng kaibigan at magpakita ng malasakit. Anong bahagi ng liham pangkaibigan ang nagpapakita ng emosyon at malasakit? A. Paghahain ng mungkahi. B. Pagpapahayag ng damdamin at pag-aalala sa kaibigan. C. Pagpapaliwanag ng sitwasyon. D. Pagbibigay ng tagubilin. Tama, ang sagot ay B. Pagpapahayag ng damdamin at pag-aalala sa kaibigan. Ano ang tono at estilo na dapat gamitin sa liham pangkaibigan? A. Seryosong tono. B. Magaan at kaaya-ayang tono. C. Technical na wika. D. Di formal na magulo. Mahusay, ang sagot ay B. Magaan at kaaya-ayang tono. Alin sa mga sumusunod ang pinakamahalagang bahagi ng enrollment form? A. Paboritong subject at libangan. B. Petsa ng kapanganakan, pangalan ng magulang at tirahan. C. Pangalan ng guro. D. Lahat ng nabanggit. Mahusay, ang sagot ay B. Petsa ng kapanganakan, pangalan ng magulang, at tirahan. Paano mo malalaman kung tama ang sagot sa registration form? A. Wala ng blankong naiwan. B. Ang pangalan at edad lang ang nasagutan. C. May hindi nasagutan ngunit may instructions. D. Lahat ng impormasyon ay kompleto at wasto. Mahusay, ang sagot ay D. Lahat ng impormasyon ay kompleto at wasto. Paano matutukoy ang tamang kahulugan ng salita gamit ang diksyonaryo? A. Tumingin sa larawan. B. Isipin base sa tunog. C. Basahin ang mga kahulugan at hanapin ang pinakaangkop. D. Tumingin lang sa sentence. Mahusay, ang sagot ay C. Basahin ang mga kahulugan at hanapin ang pinakaangkop.
Paano mo magagamit ang diksyonaryo at encyclopedia sa pagsulat ng mito o kababalaghan? A. Hanapin ang mga salita at kwentong katulad. B. Tukuyin ang aral gamit ang diksyonaryo. C. Alamin ang mahihirap na salita gamit ang diksyonaryo at mga tauhan gamit ang encyclopedia. D. Gumamit ng diksyonaryo sa karakter at encyclopedia sa lugar. Ang sagot ay letrang C. Alin sa mga multimedia element ang mahalagang gamitin sa isang poster tungkol sa pambansang okasyon? A. Mahabang teksto. B. Subtitle. C. Graphics tulad ng icons at larawan. D. Mga tanong sa ibaba. Mahusay, ang sagot ay C. Graphics tulad ng icons at larawan. Paano mo mapapaganda ang isang mitong kwento para sa mga bata gamit ang multimedia? A. Gamitin ang mahabang pangungusap. B. Pagtukoy ng emosyonal na tono. C. Paglalagay ng mga larawan ng tauhan at simbolo. D. Ipaliwanag sa huling bahagi. Mahusay, ang sagot ay C. Paglalagay ng mga larawan ng tauhan at simbolo. Anong multimedia element ang dapat gamitin sa video tungkol sa pambansang kaganapan upang maakit ang mga manonood? A. Tekstong mahaba. B. Kulay at tunog para magpakita ng saya. C. Walang tunog. D. Caption lang. Mahusay, ang sagot ay B. Kulay at tunog para magpakita ng saya. Paano gagamitin ang multimedia sa digital presentation tungkol sa kasaysayan ng kultura? A. Puro text lang. B. Mahabang description. C. Larawan ng makasaysayang pook at maikling paliwanag. D. Walang visual, puro salita. Mahusay, ang sagot ay C. Larawan ng makasaysayang pook at maikling paliwanag. Ano ang layunin ng paggamit ng tunog ng kalikasan at larawan ng hayop sa presentasyon tungkol sa kapaligiran? A. Ipakita ang epekto ng polusyon. B. Magturo ng teknikal na impormasyon. C. Pukawin ng damdamin at ipakita ang kahalagahan ng kalikasan. D. Ipaliwanag ang biodiversity. Tama, ang sagot ay C. Pukawin ng damdamin at ipakita ang kahalagahan ng kalikasan. Paano nakakatulong ang animation at simpleng teksto sa kampanya ng paghuhugas ng kamay para sa bata? A. Nagpapaliwanag ng hakbang sa paraang masaya. B. Nakakatulong ito upang madaling maintindihan ng mga bata ang mensahe. C. Hindi ito nakakatulong, nakakaaliw lang. D. Mas mainam ang detalyado at komplikado. Tama, ang sagot ay B. Nakakatulong ito upang madaling maintindihan ng mga bata ang mensahe.